What's up guys? Magandang araw sa inyo. Welcome kayo sa Kalokas Podcast. Ako nga pala si Vanes. Yun guys, ako nga pala si Ren. Hello guys, kamusta kayo? Ako nga pala si Joshua. Ako nga pala si Paul. At naririto tayo upang pag-usapan ang karahasan at paglabag sa karapatang pangtao. So, Joshua, para sa iyo anong karahasan? Mabigat na tanong yan, partner. Siguro lahat naman tayo ay nakakaranas ng karahasan. Para sa akin, yung karahasan ay ito yung hindi paggalang sa isang tao. Ito yung pagpapakita ng pisikal na gawain na hindi niya magugustuhan. So, para sa iyo, Yun lang. ano ang karahasan? Ang sa akin naman ay yung kakulangan sa edukasyon at kamalayan. So, halimbawa yung pag-unawa sa disiplina. Ang ilang magulang ay o guro ay naniniwala ng physical na parusa ay normal para sa mga pagpapalaki. Yun lang. Para sa iyo, Vanes. Yun, para naman sa akin, yung karahasan hindi lang siya physical, pwede din siya maging psychological. Ang halimbawa ng mga to ay halimbawa yung pananakot, pang-aapi, tapos yung tinatawag na gaslighting. Yun para sa akin yung karahasan. So, para sa akin, ang karahasan hindi lang siya physical. Pwede rin siya maging verbal, pwede rin siya maging structural, katulad ng diskriminasyon sa ibang tao. Para sa akin yun ang karahasan. So, lipat naman tayo, no? Tama. Para sa inyo, magbigay naman kayo ng halimbawa ng paglabag sa karapatang pantao. Bigay ng halimbawa. Una na ako dyan, partner. Sige. Ako na. Pwede na. Una pumasok sa isip ko dyan yung child labor. Kung saan ito yung pinipilit na yung mga bata na pagtrabahuhin kahit hindi naman talaga nila kaya na magtrabaho. Para makatulong na rin sa financial na pangangailangan. Ganun. Parang Tama. parang sakit ng paggawa. Para sa iyo, sa iyo rin? Oo. Siguro sa akin yung kahirapan ko wala ng pagka-pantay-pantay. Yun lang. Tapos halimbawa na lang yung kawalan ng oportunidad. Ang kahirapan ay nagpapaalala ng tensyon sa pamilya at komunidad na nagdudulot ng karahasan. Yun. Para sa iyo, Vanes. Magbigay ka naman ng halimbawa. Yun, para sa akin naman, yung kagaya nga na sinabi mo kanina, Paul, yung mga discrimination, nagkakaroon tayo ng discrimination, halimbawa sa kulay ng balat, yun, yung halimbawa mga ibang taga-lugar, nagkakaroon sila ng discrimination sa pagpumunta sila sa ibang lugar, parang ganun. Nawawala yung karapatan nila. Parang racist. Para sa akin naman, Parang ganun. magbigay ako ng halimbawa. So, para sa akin, ang pinaka magandang example dito is yung extrajudicial killing. 'Di ba? Kasi pumapatay ka ng walang tamang proseso. Tas meron din mga nadadamay na hindi naman sila kasama, mga inosente, gano'n. So, nadadamay sila kasi hindi tama yung pagproseso sa pagpatay. Alam natin na meron silang target. Sabihin natin mga addict, pusher, gano'n. Pero may mga tao na napagkakamalan, 'di ba? Wala kasi silang tamang proseso. Kumbaga sa atin, ililista natin yung list ng mga pangalan. Pero wala tayong tamang description ng mga tutumba natin. Wala tayo, parang nadadamay yung iba na napaghinalaan na addict o pusher. Yan. Wala talagang tamang proseso. Tapos Parang partner, parang inosente, pinapatay nila, ganon. Pero nadadamay yung mga inosente. Tapos pag napatay nila, hindi nila iimbestigahan, nawawala na lang ng justisya. Oo. So, naman tayo sa sa unang tanong natin. So, sa unang tanong natin, bakit patuloy pa rin yung karahasan kahit na may batas para dito? Sa tingin nyo? Ikaw, muna ka na, Joshua. Siguro kaya patuloy yung mga karahasan sa isang tao
Dahil hindi sila takot sa batas, yung mga gumagawa nun. Kulang sila sa disiplina, kailangan silang disiplinahin ng tao at respetuhin nila ang mga tao. Siguro, ano, ang hindi sila takot sa batas. Kailangan yung batas ay maigpit pagdating sa mga ganyan. Yun lang. Para sa'yo, Ren. Siguro sa akin, maraming tao lalo na sa liblib na lugar ay hindi aware sa mga batas na tatanggol sa kanila. Ganun. Para sa'yo, Vanes. Yun, kagaya nga ng sabi nila, siguro sa batas din, nasa batas din. Kumbaga hindi epektibo yung pagpapatupad ng batas. Tapos minsan, kung sino pa yung nagpatupad ng batas, sila pa rin yung yung kumbaga lumalabag sa batas para para maging halimbawa sana dun sa mga mabababang tao kagaya natin, 'di ba? Sila yung nagiging halimbawa pero ang nangyayari, sila mismo yung lumalabag kaya siguro ganun kagaya ng sabi ni Joshua, nawawala yung takot ng mga tao. So, di ba, sa madaling salita, hindi sapat yung maglalabas ka lang ng batas. Kung maglalabas ka lang ng batas, tapos hindi mo naman to mapapatupad ng ayos, walang pag-iigpit, bali wala yung batas. Kasi ang tao, makikita lang na, o mababasa lang na, maririnig lang yung batas, pero nasa taas pa rin yung pagdisiplina sa mga tao. Kasi meron talagang susunod dyan eh. So, yun. Kulang yung batas lang. 'Di ba? Mas maganda yung may mahigpit na pagpapatupad, 'di ba? Bibigyan mo ng edukasyon yung mga tao, 'di ba? Tama, tama. Yun. So, punta tayo sa uling tanong natin. So, kung may kakilala kayo o nakita kayo na nakaranas ng karahasan, ano yung mapapayo nyo? Siguro kung may nakikita akong ganun, malungkot yun partner kung ganun. Siguro mapapayo ko wag silang matakot na magsumbong sa kinauukulan para ito ay mabigyang lunas kaagad-agaran. Yun lang partner. Sa akin naman, ang mapapayo ko lang is yung eto, may sabihin lang, alam kong sobrang bigat ng nararamdaman mo. Ang takot, galit, kahit pagod na, pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Ang karahasan ay nadinanas mo, hindi karapat-dapat sa'yo. Walang dahilan, walang eksena. Walang tao ang may karapatang saktan ka. Yun lang. Ganda no partner. Ganda no, ganda. Lalim. Sa'yo, Vanes. So yun, para sa akin naman maaring ng mahirap magsalita yung sa mga nakakaranas nito, mahirap magsalita siguro. Pero may mga taong handang makinig sa kanila. Andyan yung mga kaibigan, guro, o kung nasa eskwelahan naman yung mga guidance counselor. Yun, handa silang tulungan yung mga biktima ng karahasan. Kaya mapapayo ko lang na ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan. Hindi siya kahinaan. Isa siyang katapangan na kaya mong magsalita at magbahagi ng karanasan mo. Yun. Sa akin naman, mapapayo ko, syempre, unahin natin yung kaligtasan natin. Kung alam mo na sa panganib ka, lumayo ka agad sa sitwasyon na yon. So, maghanap ka ng lugar na tingin mo na magiging safe ka. Then, syempre, pag nakaranas ka ng karahasan, wag mo ikahiya yung karanasan mo kasi hindi mo naman kasalanan na nangyari yon. Kung pananakit man, physical man o emotional, psychological. Sa akin, normal maramdaman yung takot o hiya pag ganito. Kaya tandaan natin, karapatan mong marinig at masuportahan. Diba? Sa huling payo lang, nakaranas kayo ng karahasan, humingi kayo ng suporta. Sabihin niyo yung karanasan nyo sa taong mapagkakatiwalaan nyo, sa pamilya, sa kaibigan. So, sabi ko, ilang mapapayo ko, alagaan nyo yung sarili nyo.
Yun lang. Yun. Tama yun, partner, tama. Pag-iingat talaga, no, mga partner. Oo. Pag-iingat talaga una. Pag-iingat. So, sa ano natin, makakaranas kayo ng karahasan, yun nga. Laging tatandaan yung mga payo namin na humingi kayo ng suporta, huwag niyo kahihiyan yung mga karanasan niyo. Siyempre, unahin niyo yung kaligtasan niyo. Diba? Tama. Tama. So, Tama. yun. Tama. Yung sasabihin si Vanes eh. Ano ba yung Vanes? Yun, gusto ko lang sabihin na sana na sa bawat kwento ng karahasan, may tinig na kailangang marinig. Sa bawat paglabag, may karapatang dapat ipaglaban. Bilang kabataan na gaya natin, bilang kabataan na kagaya natin, hindi tayo tagapanood lang ng kasaysayan. Tayo ang gumuguhit nito. Yun. Yun. Ilan yung Yun, masasabi ko, Ganda partner? nun. Ayun. Ganda nun to. Yun. Sarap. Oh. Salamat nun. Oo, no. Tapos na tayo. Tol. Kanta. Kanta. Bounce na tayo, tol. Yun, tol. Maraming salamat Takpan. guys sa pakikinig ng podcast namin. Yun, maraming salamat sa inyo. Thank you. Hanggang sa muli. 1, 2, Alam. 3. Hanggang sa muli. Oh, laho. Tara. Lao.